dapat mong sabihin. Siguro ay kakanta muna ako. No? Bakit? Ayun. Okay. Pag ako po ay tumatayo rito sa pulpito, gusto ko ay magsalita patungkol sa Panginoon. Ito. Okay. Gusto ko magkwento rin. Gusto ko maging, habang nagkakwento ako, ay tayo, alam mo na, yung normal lang, di ba? Parang nasa bahay lang tayo, di ba? Pamilya, di ba? Ganun. At is, ang Panginoon naman, di ba? Pag nang-uusap, parang hindi ka naman iba sa Kanya. Actually, ang gusto nga niya ay pareho tayong, para madalas, parating tayong kasama niya, di ba? Kalubilo, ganun lang, di ba? Ganun lang. Kung baga siya nang hindi tayo iba sa Kanya. Kaya itong kakantahin ko, ay, Sandy? 83. Yeah. Page 83. 83. Hindi No. My Jesus. Yeah. Kaya kantahin ko yun. Matalas kung kantahin kasagahan, no? Hindi pamilyar ako, hindi mga ngapa. Gusto mong ulit-ulitin. My Jesus, I love you. I know that for thee, oh God, Dako po tayo sa salita ng Diyos. Tayo po ay magsitayo lahat. Ito po ang gusto ko lang sabihin. Ewan ko ba kung
bakit gusto itong sabihin. Mark 10, Mark chapter 10. So kasi ito siguro yung ibukas na akong bibig. Verse 46 to 52. Magsalita na lang po tayo. Mark chapter 10, 46 to 52. The story of the blind Bartimaeus receives sight. Yan. Ito yung nangyari sa Mark 10 to 46 to 52. Nawa ay may mensahe po sa atin dito ang Panginoon. No? Nakita na po ba? Mali lang po. Okay, nakita na po? Mark 10, 46 to 52, magsalita na lang po tayo. Umpisa ko po sa 46 at magsabayan po tayo sa 52. Okay, ready? Ako muna, 46. And they came to Jericho, and as he went out of Jericho with his disciples, and a great number of people, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the highway side begging. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he just cried out and said, Jesus, thou art David, have mercy on me. Okay. And many charged him that he should hold his peace, but he cried the more the great deal, Thou son of David, have mercy on me. And Jesus stood still and commanded his people, saying, O blind man, hear the prophet Christ, follow me. And casting away his garment, rose and came to Jesus. And Jesus answered and said unto him, What wilt thou that I should do unto thee? The man answered unto him, Lord, that I might receive my sight. And Jesus said, sabayan po tayo, verse 24, ready? And Jesus said unto him, Run away, thy faith hath made thee whole, and immediately received his sight and followed Jesus in the way. Okay, nalain po tayo. Lord, maraming po salamat sa gabing ito. Maraming po salamat sa gabay ng Bayan Espiritu. Gabayan niyo po ang aming panambahan at ang mensahe, Panginoon, ikaw manguna at bigyan po kami ng malambot na puso pang maunawaan po yung salita. Nawa, Panginoon, ay kumilos po ang bawat spirito. Ang puso po namin na magkaroon po ng pagkaunawa. Nawa, itinunyan tayo po sa amin po sa gabi nito. Ito, Panginoon, dalangin ko makita, hindi po ako. At dalangin ko po sa may pagsalamat sa pangalan ng Kristus. Amen. Nabanggit ko po kanina ang title ng aking message, The Story of the Blind Bartimaeus Receives Sight. So, bagamat ito yung istorya lang, no? Pero meron po tayong mapupulutan na sa bawat kataga na binigkas kong bulag at binigkas ng ating Panginoon. So, bawat kataga ng binanggit dito sa mga verses nito ay mayroong dahilan at may proseso rin yan, kaya nga sinabi yun. Okay? So, sa kalooban ng Diyos, na-meet niya si Jesus Christ na naglalakad lamang, bulag ng medyo, di ba? Hindi na ba niya akalain, nagkarating ang Panginoon doon sa wayside na yun, ano doon siya, at narinig niya, ginamit niya ang kanyang pandinig, kaya niya narinig na naglalakad ang Panginoon sa Kristo. At siya ay sabi rito sa mga praises. Meron po akong 4 na praises. Ito po yung they cry, yun, siya ay nag-cry. Jesus, have mercy on me. At what will thou I should do unto thee, Panginoon? Lord, that I might receive my sight. Ano sinabi niya? At yung last, sabi ng Panginoon, go thy way, thy faith hath made thee whole. So 4 yan. Sana nga, 5 yan eh. Pero ginawa mo ng 4.
Kasi baka maubos yung oras po natin. Okay? So, una, we cry, or I cry, Jesus, have mercy on me. So, narinig niya ang Panginoon sa Kristo naglalakad. Ito po inahantulad ko po. Ang pagiging bulag ni Bartimaeus, sasabihin ko sa inyo na wala ho tayong pinagkaiba kay Bartimaeus na bulag. Okay? Sino kaya makakapagsabi dito sa atin na talagang sinusunod ko ang Panginoon sa Kristo? 100%. Diba, kung ikaw ay sumusunod sa Panginoon sa Kristo, kung lumalakad siya, ikaw ay lumalakad din sa lugar niya. Diba? Nakikita mo siya. May panungin ka. Ganun yung pagsunod talaga sa Panginoon. Diba? Ngayon, bulag siya, so hindi siya nakakasunod sa Panginoon sa Kristo. So, sino kaya sa atin dito? Ang talagang 100% na sumusunod sa Panginoon sa Kristo. Aminado po ako, hindi ako 100% na sumusunod sa Panginoon sa Kristo. So, bulag din ako. Diba? Bulag din ako. So, parehas din ako ni Bartimaeus na bulag. Ako po, masabi natin, pag tayo po ay kumikil, may time po pumipigit po tayo. Pag tayo po ay natutulog, pumipigit po tayo. Pag tayo po ay nananalangin, pumipigit po tayo. Pag tayo pumipigit, tayo po ay walang pinagkaiba sa bulag. At tayo rin nagsisigaw sa Panginoon, Christ, Lord Jesus Christ, Lord Jesus, have mercy on me. Diba? Pag lumalapit tayo sa Panginoon, tayo po'y sumisigaw, Lord Jesus, have mercy on me. So dito, nakita po natin na wala tayong pinagkaiba kay Bartimaeus. Tayo po rin ay sumisigaw, Lord Jesus, have mercy on me. Sino kaya sa atin dito ang hindi nagsasalita ng ganyan pag nananalangin? Diba, lumuluha pa nga tayo. Diba? Lumuluha pa tayo. Right. Nakapigit tayo. Lord, yung aking petition. Diba? So, lahat po tayo ay blind. Hindi talaga nakakasunod sa Panginoon. Kailangan natin mabuksan ang ating mata. Kaya tayo kailangan sinisigaw rin tayo sa Panginoon. Sabi ron, they cried, Jesus, have mercy on me. Yan po, exacto. Sinasabi natin, pag tayo po nangyayari. So, nagkataon. May pagkakataon na dumadaan po ang Panginoon sa Kristo sa atin. May time. Natiyempuan natin eh. So at that time, tayo nakapikit at tayo sumisigaw, Lord, have mercy on me. Maawa ka naman sa akin. Naghihirap na ako. Yung petition ko, tagal na. Yung panalangin ko, tumanda na nga ako ng ganito eh. Sabihin natin ganun, di ba? May sakit pa ako. Lahat na, sinabi natin. Lord, matanda na ako. Hindi ko na alam kung tatagal pa ang buhay ko. O may sakit ako. Lord, di ba? Yun ang mga sigaw natin. Maawa ka naman. Kulang po tayo. Kaya yung sinisigaw po natin. Kasalanan, kung kayo may kasalanan, hindi ka nakakasunod sa Panginoon. Kung meron kang dalahin, si Bartimaeus parang sandali. Kailangan, ipawan mo muna. Sa kwento po rito, so nakita po natin, tayo po lahat ay sumisigaw. We cry, Jesus, have mercy on me. Ano? Sumisigaw po tayo. Ako, ilang beses tayo ako sumigaw. At siguro nalawa na ako. Kakasigaw ko, nakatulog na ako. Oo, at hinihintay ko na yan, nagisingin naman ng Panginoon. Pag-gising niya, maniniwala ako na ako'y nakakita. Ganun po eh. Kaya tinunggil ko ng sigaw ko.
Pero, alam ko naman, sasagutin ng Panginoon, yung sigaw ko at yung tingi ko ng habag. Kasi patuloy naman yung ginawa ko. Tayo po, ganun po nangyayari sa atin. So wala po tayong pinagkaiba kay Bartimaeus na makatanggap ng ating paningin. Nang masundan natin talaga ang Panginoon. Every time we close our eyes, we need Christ. Every time we ask, favor to express our petition, we cry to the Lord. At we need, talaga naman, di ba? Kailangan natin ng Panginoon. So we cry and have mercy on us, Lord Jesus, ang ating Panginoon. So ito isang phrase na talagang tumatawag tayo sa Panginoon. Lord, nagkataon napadaan May time po na dumadaan po ang Panginoon sa atin. Maring simbang ito. May time na sasagutin na ang ating panalangin lahat na bigyan tayo ng pagod. Favor. Kasi gawa naman ng Panginoon ito Meron tayong magandang dahilan para pagandahin ng simbahan, mapalago. Kasi gawain mo naman ito, Lord, di ba? Lord, hindi naman ito para sa amin. Para sa iyo ito. Ikaw ang nawawalhati. Maaaring itong simbahan ito, sagutin na ng Panginoon kasi dumadaan na siya. So we cry. Like the story of Bartimaeus, tayo ganun din. Tayo po'y sumisigaw, individual natin ginagawa. At kung church prayer po, ito'y panalangin ng simbahan. Na ang sasagot ay para sa simbahan. Yung tubunan, papataas, papatagong floor, mangyayari naman po yun Diba? Mangyayari po yun by faith. Yun po yung mangyayari. Time ang Panginoon ay probably dadaan naman kasi yun Ang Panginoon naman lahat ng lugar ay dinaanan niya. Sa Samaria nga hindi niya lugar napunta siya ron. Diba? Kasi kailangan po yung tulong niya. Kailangan niya po yung tulong niya sa atin, para sa atin. So, yung time na yun, huwag na natin palagpasin. Mag-cry lang tayo. At sabi rito, have mercy on you. Kaawaan. Hindi yung magmamalaki tayo, hindi ko na kailangan ng Panginoon. May future na ako Diba? Sabihin mo gano'n, may trabaho na ako, hindi ko na kailangan ng Panginoon. Kaya ba akong sabihin mo? Maaari kung hindi ka Kristiyano, kung atheist ka, hindi ka maka-Diyos, hindi mo kilala ang Diyos, o hindi ka niniwala sa Diyos, pwede pa sabihin mo yun. Pero hindi, niniwala tayo sa Diyos. Kristiyano tayo. Tanggapin natin ito, yung katuruan ito. At may dahilan tayo dahil, Lord, sa aking pananaw sa buhay, sasabihin mong gano'n, sa aking kalagayan, naranasan ko, ikaw lamang ang aking pag-asa. Si Bartimaeus, nung narinig yan dumadaan ang Panginoon, eto na ang aking pag-asa. Wala nang iba. Wala na Wala na. Kaya siya nagsisigaw, di ba? Pilit niya. Nagkanda taos-taos na nga At, ang sabi ro, sa ating binasa, nung malapit na talaga ang Panginoon, ay by faith, ay sinanggal na niya lahat ng kanyang daladalahin. Balaban, bag, maaaring nakapaana lang siya. At, ginamit niya yung lakas ng pandinig niya. Lahat. Yung 5 senses niya, ginamit na niya. Sa ating panalangin, ginagamit din po natin yung senses natin. To ask the Holy Spirit, hindi yung sa sarili natin kundi yung pagkilos ng banal na Espiritu na tama ang ating panalangin. Kasi, kung ating katawan o yung paiiral po natin, yung flesh po natin, iba yung darating. Iba yung sasabihin natin. In the back of our mind, in the back of our mind, yung sasabihin po natin, yung gusto natin, yung desire natin. Wala yung favor ng Panginoon doon. Malayo.
Pero, mali naman talaga yun. Ano yung pang sarili mo o yung kaisipan mo, yung imagination of your mind na binabanggit sa Genesis, yung kay Nimrod, lahat na kailang isipin o i-imagine, ginagawa nila. Lahi ba kayo ni Nimrod? Siguro hindi naman, eh. Imagination mo lang yun. Na sabihin natin, imagination, natatama ako sa loto, nagiging mayaman ng next year, diba? Tingin mo kaya, pag dumaan ng Panginoon, may lakas ka ng loob na sabihin. Lord, hindi mo kailangan, hindi kita kailangan. Hayaan mo dumaan ka lang kasi malakas ka malaki. May pambili naman ako ng pagkain dito. Saka, kompleto na yung tension ko. Saka, reglado na lahat. Oo, hindi na kailangan. Sige, tumaga na lang. Ganun ba ito sabihin natin? Titigyan na ba tayo sa ating pagtawa at kung paghingi ng habag? Hindi, patuloy yun. As long na ang banal na Espiritu ay tayo po ay nangungusap sa atin at kinukumpinsa may ibig sabihin sa ating tayo. May panawagan. Mayroong dapat kang gawin. Okay? Nagiging huwag mo lang baliwalain. Diba? Gumagana ng Panginoon. Huwag mo naman baliwalain. Diba? Minsan lang yan. Minsan, nangungusap ng mga Panginoon, dumaan. Pero, sige na yan. Wala pa ka lang. Nangungusap na yung banal na Espiritu, diba? Ay, hindi. Hindi kita kailangan. Hindi mo kailangan yung mga palawagan mo. Kaya mo to. I can handle this, di ba? Ganun eh. Ganun yung nangyayari po sa atin eh. Itigil pa natin yung ating pagtawag. Meron po sa panahon po natin, dumadaan ang Panginoon. So we are like blind. So minabi na kayo, blind po tayo. Para tayo bago tayo lumipat sa sa pangalawa. So that time, nung dumaan ang Panginoon, ay narinig niya, tinanggal ng kanyang balabal, okay? Sabi rito ay pinitigilan siya, di ba? At tinanggal niya ang kanyang garment, at rose, casting away his garment, and rose and came to Jesus. At nakuha niya yung atensyon ng Panginoon by crying and by begging. Alam mo, ang Panginoon talaga, nahabag ang Panginoon sa taong nagpapakumbaba na tulad ng dalawang nanalangin sa templo. Diba? Ang nanalangin sa, Lord, buti pa ako, nagpapasting. Lord, buti pa ako, ay nagbibigay ng kapo. Itong tawag dito yung taxes, publikano, ay napakasamang tao. Hindi mo nilakit. Pero nung dalawang yun, nanalangin, ang kinalugnan ng Panginoon, yung talagang inaanap yung dibdib. Lord, maawa ka naman sa akin. Diba? Ikaw na lang ang pag-asa ko. Ang ginawa ng Panginoon, you nag-cry, have mercy on us. Gawin po natin. Sumigaw din tayo, umiyak tayo, maawa ka naman, Lord. Ang kalagayan ko. Ang best na ginawa yan, Lord. Maawa ka naman. Although, nasabi ko, kahit may future ako, kailangan pa rin kita. Diba? Kasi baka yung future na yun, mawala. Kasi hindi ko pa hawak eh. Future pa nga eh. Kaya, kahit may future kayo, pag hindi nyo pa hawak, huwag mo ipagmalaki yan. Kahit nga hawak nyo eh, wala kayong pagmamalaki. Diba?
Sinasabi mong healthy ka? Sinasabi mong may pera ka? May inaabangan ka? Buwan-buwan? No? Hindi mo pwedeng pagmalakihan. Kapag hindi inuul ng Diyos yan, hindi bubukol yan. I'm sorry to tell you, pag hindi ka looban ng Diyos, ang gagawin mo, hindi mo nangyayari. Para rin naman sa iyo ito eh. Diba? Para naman sa iyo ito eh. Hindi po para sa amin ito. Para sa iyo ito. Okay? Second phrase, sabi ng Panginoon, what will thou that I should do unto thee? Yan. Ganda, no? Ano naman ang gagawin ko sa iyo? Diba? At tapos yung makaawa at sumigaw at humingi ng ng abad, ay tumapit ang Panginoon, ay bulag, tumapit ang Panginoon, at ano naman ang gagawin ko sa iyo? Diba? Yan ang tanong ng Panginoon eh. Ano kaya gagawin ko sa iyo? Nag-iisip ang Panginoon. Pero, alam naman natin ang sasagot ng Panginoon. Yung pangangailangan ko natin na mabuksan ng ating Panginoon. Diba? Bulag kasi tayo eh. Alam ng Panginoon ang gagawin niya, pero kailangan niya itanong ito. Oo, pwede. Ganun. Para maunawaan natin. Conversation yan eh. Sino mo, the power of tongue o yung word ng Panginoon napaka-alaga. If the Lord asks us, siya'y nagtanong, kailangan po natin sumagot. If the Lord silent, we keep silent and wait for the asking of the Lord. Huwag natin pangunahin ng Panginoon. Ano, di ba? Pero may time, sumasagot na ang Panginoon. Pero tayo, hindi natin iniintindi yung sagot. Diba? Alam niyo po ang Holy Spirit, kung ikaw talaga ay mananampalataya, mangungusap sa iyo ito. Ito talaga. At i-guide ka to, okay? I-guide ka doon sa tama. Lalo na may naghahayag dito, pinapaalala sa iyo, ganito gagawin mo ha. At hindi mo pa rin ginawa, di ba? First offense, second offense, ganun. Pero hanggang ilang offense kaya ito. Isa lang. Paano lamang nakakalang. Pero how many times do I tell you na paulit-ulit, if not my will, ay hindi mangyayari. Yung iniisip mo na miracle na para sa iyo, ay hindi mangyayari yun. Pero, pag sumagot ka sa aking tanong, na alam mo naman ang isasagot mo, huwag mong sumagot yung behind your mind, na tinutulad yung sinabi ni Nimrod, di ba? Yung imagination of your mind, yun. Lahi ka ba ni Nimrod? Eh? O baka naman lahi ka ni Achan. Mga idolatrous, di ba? Si Achan, nagtago ng figurine, ng something like that, na gold. Lahi ka nun. O baka naman lahi ka ni Jezebel, na lumalaban sa may authority, sa pastor, sa prophet, di ba? Behind our mind, ganun yun, di ba? Ay, naku, hindi ako magpapasakot dyan. Matalino yata ako, may pinag-aralan to. Pero, hindi loob ng Diyos na ganun ang gawin ito. Merong pong sumasako ang Panginoon, which is the great shepherd, di ba? Nagpapastol. Tayo, di ba, tinuring tayong sheep. Tapos yung pastor ay yung shepherd. Under shepherd, di ba? Anong, kita mo yung kalagayan ng sheep at shepherd. At ano sabi doon? My sheep, hear my voice.
And I know them. Kilala niya tayo. Diba? Sa ating head to foot, kilala niya tayo. Kaya alam niya yung pangangailangan talaga natin. Exactly. Diba? Tinitignan niya tayo. Pero tayo naman, Lord, hindi mo pa talaga kilala. Alam mo lang yun. Pero hindi, kilala ka namin. Tinitignan ka namin. Kilala ka namin. Wag mo nang antayin na pagsabihan ka. Dahil kilala ka. What will thou that I should do unto thee? Although alam natin kung anong gagawin ng Panginoon sa atin, pero yung the back of our mind, naku, yung Panginoon, ito na, binibigyan na ako ng chance. Kung ano daw gagawin sa akin, kung ano daw gagawin ko sa Kanya. Marami akong plano eh. Pwede ba natin sabihin sa Panginoon? Hindi. Ang kailangan po natin ay mabuksan. Diba? Ang ating paningin, yun ang kailangan natin. Para makita natin talaga si Jesus, hindi lang natin marinig. Kasi yung narinig lang natin ng Panginoon, kulang yung faith natin doon. Kasi narinig lang natin, diba? Kailangan, dalawa yan eh. Kailangan natin mapakinggan at kailangan din natin makita. Kaya kailangan bumukas ang ating mata. At kung sabi niya, anong sabi ng Bartimaeus? Lord, that I might receive my sight. Ito. May proseso to. Kung talagang gusto mong mabuksan ang iyong mata, ito ay yung faith ang papairalin mo at patience. Kailangan tawag dito yung steadfastness mo. Okay? Steadfastness. Kung sinabi ng Panginoon, ito sinasabi ng Panginoon, tumayo ka lang dyan at lahat ng mga marinig mo ay pakinggan mo. Diba? Nabubuksan lang kanyang kanyang mata, ay lahat ng marinig mo, kasi nang ginagamit niya yung paningin, diba? Ay pakinggan mo. Yun yung mga kondisyon. So, ikaw naman, hindi ka nakakita, so, lahat ng napapakinggan mo ay nire-receive mo. Wala kang nire-receive. At sa pag-aaralan mo, wala kang, yung nga, tawag, wala kang nire-receive, lahat tinatanggap mo. Lord, tama to lahat. Lord, tama to. Lord, tama to. Ganon. Ganon yung attitude po natin. Lord, tama. Kasi isang una, nagsasalita eh. Tsaka ikaw yung pag-asa ko eh. Diba? Wala naman tayo. Sino ba yung pag-asa natin? Yung presidente ng Amerika? No. Si Pinoy, yung pag-asa natin? No. Sino ba? Ay, yung artistang gusto ko. Pag nakikita ko siya, kumpleto na ang araw ko. Yun ba? No. Kahit yung yung sexy, sino ba yun? Yung galing sa PBB Homes. Oo. Hindi po yun eh. Diba? Ay, yung asawa ko. Gusto ko yung asawa ko eh. Kasi lahat ng pangailangan ko, binibigay niya. Kaya wala nakuha natin. Ganun ba? Hindi. Lahat ng ginagalawan po natin, alam ng Panginoon, yung talagang satisfaction. Kasi kilala niya tayo eh. Yung asawa mo, hindi ka pa kilala kung anong satisfaction mo. Kahit 50 years na kayong magsasama, bakit gano'n nga hindi pa rin ako masatisfy sa'yo? Asawa kita, ang tagal-tagal na. Hindi nga talaga kilala ka eh. Diba? Ang Panginoon naman nakakilala po talaga sa atin. Kaya siya lamang ang nakakapagbigay ng satisfaction sa atin. Hindi yung asawa mo. Hindi yung sino man. Atok na ang Holy Spirit na pupunuan ng pangailangan. May tanong tayo, Lord, may tanong ako eh. Alam ko matasagot natin.
All Spirit, yung sa tagat ng Jericho. Lord, salamat. Kaya nga sabi ko din, may proseso yan. Pinag-aralan, mag-aaral ka muna. Ang iba dyan, mabilis eh. Diba? Mabilis yung paglago, yung Kristiyano, ang bilis yung lumago nito. Oo. Okay lang yun, mabilis ka lumago. Sometimes, mabilis yung pagtaktak mo, di ba? Ganun eh. Pero okay lang yun, at least lumago ka. Kasi kung na-reach mo na yung paglago mo, tulad ng mga kalalakihan dito,